Sa pagbubukas ng 28th Congress, ano nga ba ang magiging kapalaran ni Sara Duterte? Tuluyan na bang madidismiss ang kanyang impeachment case or isusulong pa rin ng mga bagong upong senador na i-crossover ang kanyang impeachment case? Baka na susunod na kabanata. Talagang napakaswerte yata itong si Sara Duterte, no? Dahil sa nagdaang 19th Congress, sa botong 18.5 ay sinasabi ng mga ilang eksperto, malabo na raw itong ma-impeach. Ngunit ang mga kalaban ni Sara Duterte sa kanyang nag-o-oppose sa kanya ay dapat nga daw ipagpatuloy ang impeachment trial sa Senado. Ano bang masasabi natin dito? Kayo ba, pabor bang ma-impeach o hindi? Para sa aking personal opinion, dapat talaga na umupo siya at may pagtanggol niya ang kanyang sarili. Dahil sa mababang kapulungan pa lamang, hindi niya may paliwanag at ayaw niya magsalita kung saan nga niya kinastos o dinala ang confidential funds ng kanyang Office of the Vice President at ang kanyang funds din sa DepEd na kanyang dating pinamunuan. Kailangan malaman ng taong bayan kung saan dinadala ang salapi ng gagaling sa ating buwis, lalo na si Juan Pasang Cruz, sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng presyo ng bilihin, at patuloy na pagsima ng presyo ng crudo gasolina ay talagang nararapat lamang nating malaman kung paano at saan ginagastos ang ating buwis na binabayaran buwan-buwan. Pero itong si Sara Duterte parang ayahe lang sa buhay. Kung sakali ang matuloy ang impeachment case laban sa kanya, meron itong nakahandang mga batikan at batingaw, mga batikan at di batingaw na abogado na kinabibilangan ng mga sikat na abogado sa pamamagitan nila Attorney Fortune at iba pang magagaling na mamumuno sa kanyang impeachment case na umabot sa 16 na abogado. Grabe, ang daming pera ni Sara Duterte. Saan kaya niya kinuha ang ipambabayad niya rito? Baka naman di sa kabahan ng ating bayan ang kanyang gagastusin dito para law ipagtanggol ang kanyang sarili o kanyang sinasabing nadungisan ang pangalan, sinasabing impeachment case na isinusulong nga ng mababang kapulungan, ngunit tinarang naman ng Senado. Sana naman tayong mamamayang Pilipino ay talagang maging mapagbatsyag sa mga darating na araw kung ano nga ba ang mangyayari, isusulong pa ba ang impeachment case o hindi na. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.